Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kaibigan ko po na nariyan sa kanilang mga tahanan na sila po ngayon ay nakamasid o nakasama po natin sa programa ito sa ating pong Sunday Worship. Ang teksto po natin ay matatagpuan po natin sa 1 King chapter 17 verse 1 hanggang 6. Okay, ang sabi po dito, nagsalita kay Acab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Verse 2. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon ay mga uwak ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya ay umiinom. Pinagpala po ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayong lahat po ay lumapit po sa ating Panginoon. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa umagang ito na mayroon kaming taglay na kalakasan ng pangatawan, taglay ng kalusugan ng pangatawan at nais po namin may paglingkod po sa bawat isa, lalo higit sa inyo pong dakilang pangalan. Patawad, Panginoon, kung kami po ay nasumpungan mo na may pagkukulang, nais po namin hilingin po sa inyo na inyong pagpapatawad, Panginoon, ay gawad mo sa amin upang maging karapat-dapat po kami sa pagpupuri po sa inyo pong dakilang pangalan. I-bless nyo kami palagi, Panginoon, sa pangalan po na Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang ating pong Panginoon. Sabi ko kanina, sa kabila po ng mayroon pong pandemic, sa kabila po ng mayroon pong bagyo, sa kabila po na mayroon po tayong nararanasan na hindi po maganda, hindi po maayos, ay nariyan pa rin po ang ating pong Panginoon. At isa nga po, si Elijah, nung saan siya po ay nakaranas at siya po ay naka-encounter po ng mga hari na kung saan ang mga haring ito ay mayroon pong tinatawag po nating mayroon mga sakit, mayroon pong maggahaman, mayroon pong mapanakit. At isa nga po itong si Akan, o kaya sinatawag po natin si Acab. Yan, si Acab. Makati po yung lalamunan ko, sorry po, okay. Ang title po ng ating pong pag-aralan ngayon ay The Confidence of Elijah. Naranasan na po ba natin na naging kumpiyansa o naging confidence po tayo sa buhay? Na mayroon po tayong ginagawa, tapos sinasabi po na ay kayang-kayang tapusin sa loob ng isang araw. Kampante po tayo na matatapos po natin sa buong araw na to. Subalit datapwat, nung pagdating po ng 3:00 ng hapon, ay mayroon po nangyari. So, sa madaling salita, hindi po natapos yung pong ginagawa. Diba? So, nagkaroon po ng pangyayari na hindi po natapos po yung isang bagay na ginagawa po natin. Okay, yung maging confidence po tayo in the sense na tayo po ay nasa Panginoon na pagdating ng araw, tayo po ay Kanya pong ililigtas at tayo po ay Kanya pong kukuhanin mula doon sa tinatawag po nating buhay na meron po tayo ngayon. Di ba? So, kung atin pong tignan po ngayon, ano yan? Medyo mali yung ano niya. Sunday. Spelling. Yan. So kung tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon at tayo po ay mga pinagpala po ng Diyos at tayo po ay naging kumpiyansa doon sa kapangyarihan ng Diyos, ay pagpatuloy po natin. Doble ingat lamang po tayo, baka tayo po ay mabuwal, no? Doble ingat po tayo kasi nga baka mamaya ay hindi po natin alam yung mangyayari. Pero sabi nga, maging confidence po tayo doon sa ating pong Diyos. Okay? Like Elijah, na sabi niya po doon, the confidence of Elijah, pag-aralan po natin ito. Confidence, sabi po ng pinagkuhanan ko pong mga Webster, yan sabi niya, Merriam-Webster.
confidence, a feeling of self-assurance arising from one's appreciation of one's own abilities or qualities. And that is yung tinatawag po natin, yung abilidad ng Lord, yung pong qualities ng Lord, kung saan ito po yung hahanapin po natin ngayon, at ito po yung ating pong maitataas sa ating pong dakilang Panginoon. Kung ano yung abilidad ng Diyos, kung ano po yung qualities meron po ang Diyos sa iyo, at kung ano po yung kanya pong abilidad na ipinapakita para sa atin, o para sa iyo, o para sa atin lahat. Like Elijah, bakit po siya naging confidence po sa Panginoon? Kasi nga, meron po siyang malalim na pananampalataya at meron po siyang tinatawag po nating magandang relasyon sa Diyos. Bagaman siya po ay tinanggal po doon sa Israel, pero pumunta po siya ng Jordan para doon sa magtago. Okay. Baybayin po natin, no? Si Acab ay siya po yung pong hari po ng Israel. Sabi po ng Biblia, nagsimulang maghari sa Israel si Acab na anak ni Omri noon ika-38 na siglo o taong paghahari po ni Asa sa Juda. So tignan po natin si Acab, bakit po pinagsabihan po ni Elijah si Acab? Bakit niya po tinatag po natin kinausap na ang sabi pa po doon, ito kasi sa Acab, bakit niya pinagsabihan? Kasi nga, mayroon po siyang ginawa. Tingnan niyo po, nagpagawa po siya ng altar, sumasamba siya po ng Diyos-Diyusan, si Baal, tapos si Asher ay kanya pong pinagawan po ng altar, di ba? Gumawa siya ng rebolto ni Asher. Tapos, ang sabi po ng Biblia, sa verse 32, nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng dambana at ipinasok doon. Gumawa siya ng rebolto ni Asher. Ano pat ang mga pagkakasalang ginawa niya ihigit na di hamak sa ginawa ng mga haring na una sa kanya. Di ba grabe po yun? Karumal-dumal at talagang blasphemy yung kanya pong mga kasalanan po ito. Blasphemy. Tingnan niyo po. Ang unang-una po, the demeanor. Ang pagbigkas po pala dyan, demeanor, hindi demeanor. Demeanor of Elijah, ibig sabihin yung pagkilos po ni Elijah po dito. Okay, yung pagkikilos niya, yung kilos niya, at kung ano-ano po. No. So, sabi niya po, doon sa introduction po, sa chapter 1a, ang sabi niya po doon, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Gilead. Sinabi niya kay Ahab, dito po, wag kayong ma-confuse Ahab yung ginamit po dito. At saka Ahab at saka sa kabila naman, sa hawak kong Biblia, Akab. Akab at saka Ahab ay isa po, no? Pansinin po natin sa ibang version po, Ahab yung ginamit. Pagdating po dun sa gamit kong Biblia po, Akab naman po yung ginamit. Same din lang po sila. Parehas lang po sila. Ang sabi ni si Yahweh, ang sabi po ni Elias po, sabi niya po, saksi si Yahweh. Yan. Ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, ang sabi niya. So ito po yung introduction niya, ipinakita po ni Elias doon kay Ahab o Akab na yung mayroon po siyang pinaglilingkuran na Diyos itong si Elias. Na hindi alam o nagmaang-maangan itong si Ahab. Bakit? Kasi siya yung hari, dapat alam niya po ito. Pero gumagawa pa rin po siya ng kanya pong sinasamba. Ginagawa pa rin po niya ay yung pong Diyos-Diyosan si Baal. Ginagawa niya po, pinapatayo niya ng bahay at ng templo itong si Asher. So kung atin pong makikita, ang ganda ng kanyang introduction. Ang sabi niya po, sinasabi, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Ito yung katuloy po na karugtong, hindi umulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagdating naman po dito sa akin pong hawak na Biblia, ang sabi niya po doon, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan. Di ba? Kaya kung ating makikita ngayon,
Siya yung isang propeta na kung saan meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Kaya napakaganda yung introduction niya eh. Sa introduction niya, pinapakita po doon na yung kanyang pagpupuri at yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang ipinapakita dito po yung ano. Then, pangalawa, ang sabi niya po, ito yung kanyang ministry, no? Ang kanyang ministry, ito po, ang sabi niya po, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi umulan o hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Yan yung ministry po itong si Elias. At yung ministry na yan ay talagang ang Diyos ang nagpapatupad po yan. Yung kanyang ministry na yan, yung kanyang sinabi na yan, na hindi umulan o hindi makakahamog, na hindi darating yung taon hanggat hindi ko sinasabi. Kasi nga, siya po nagsasalita doon sa harapan ng ating pong Panginoon. Siya po yung pong spokesman ng ating pong Diyos. Kaya kung ano yung sa kanyang sasabihin, ano yung pinapasabi sa kanya ng Diyos, yun yung kanyang sasabihin po sa tao. Kaya ang sabi niya po kay Ahab o kay Akab na hindi uulan sa darating na mga taon, pati yung paghahamog, hindi yan. Hanggat hindi ko sinasabi kasi siya po ay lingkod ng Diyos, kasi siya po ay propeta ng Diyos. Propeta ng Diyos na kung saan nagsasalita siya about sa ating pong mangyayari o about sa ating pong Panginoon. Diba? Yan po yung papansinin po natin. At tayo naman po, meron tayong kanya-kanyang ministry. May kanya-kanya tayong ministry sa buhay. Pero subalit datapwat, dapat yung ministry na mayroon po tayo, yung hinahawakan po natin, dapat kaparte po tayo o tinatawag po natin, naka-abide po tayo doon sa kalooban ng Diyos. Doon sa pinapagawa ng Diyos. Ando doon dapat po tayo. Ano pang ibig sabihin po nito? Yung pong partner natin ng ating pong Panginoon. Na katulad po ni Elias na sinasabi niya po doon, na hanggat hindi ko sinasabi kasi nga idinidictate ng Diyos sa kanya po, sinasabi ng Diyos sa kanya po yung mga mangyayari. At ganoon din po tayo, yung ministry na meron po tayo, ministry in the sense na atin pong nagagawa, ministry in the sense na kasama po natin ang Panginoon, ministry in the sense na tayo po ay para sa church, that is called ministry. Subalit, pagka hindi po ito, kumbaga ayon lamang sa ating kakayanan, ayon lamang sa ating pong sarili, hindi po yan matatawag na ministry sa ating pong Panginoon. That is your ministry. Ministry mo yan. Pero wala ang Panginoon dyan. Bakit? Yan yung ginagawa mo. Di ba? So ito po, ginagawa po ni Elijah, o ni Elias, rather, or yan, si Elias o si Elijah ay isa, ginagawa niya po ito dahil yun ang kanya pong ministry. Siya po ay propeta ng Tisbe. Yan. So sinasabi niya po, nagsasalita siya para sa ating pong Panginoon. Di ba? At tayo din dapat i-represent po natin yung ating pong church, yung ating pong Diyos, na ayon doon sa kagustuhan ng Diyos. I-represent po natin yung ating pong Diyos sa pamamagitan ng ating pong magandang pananalita, sa ating pong magandang pag-uugali at pagkikilos po natin. Hindi yung parang ikaw po yung may-ari na po ng kalsada. Hindi po yung parang ikaw ang may-ari po ng tahanan na ninyo. Na pagka gumamit ka, ay talaga naman walang pakundangan. Pagka ano man ang gawin mo, ay wala nang makakapigil sa'yo. Pagka ikaw ay uminom ng alak, kung ikaw po ay nagsasalita ng bad words, parang okay lang sa iyo. Pero hindi ba natin alam na nasasaktan yung body of Christ, which is yung pong pangalan ng ating pong Panginoon ay bit-bit natin, taglay-taglay po natin, dapat hindi po makita sa bawat isa po sa atin yung tinatawag po nating karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Nagpasuray-suray ka na yan, nagiinom ka dyan, di ba? Nagiinom tayo dyan, tapos ano pa, nagsasalita tayo, tapos pinapapicture pa natin, tapos pinupost natin, ang daming babatikos po sa atin yan. Katulad lamang po ng magpo-post ka ngayon. Ang ipopost po natin, yung nakakasiyahan po tayo sa Facebook. Bagaman, that is your right, pero alam niyo yun, ang daming mga nasalanta ngayon ng bagyo,
na sila nasa bubong, sa taas ng kanilang bahay, sa bubong sila. Basang-basa, nagugutom, hindi makatulog. Pero ikaw, ang ganda ng post mo. Di ba? Ang ganda ng post mo, ang dami mong pagkain. Oo. Nakakahiya, no? Nakakahiya yun. Sabi niya, sa akin, ano naman po yun, pastor, amin naman po yun. Oo nga, doon na po tayo, pero ang dami nakakakita, ibabas lang po tayo. Diba? Ang ilagay niyo pagka nag-post kayo. Thank you, Lord, na panalangin po namin na mawala na po yung bagyo. Panalangin namin na maraming tulong doon sa ganito. Saan ba yan yung sa Tugigaraw ba yun? Cagayan. Parang mapa ng Pilipinas yung Cagayan. Puno na lang yung nakikita. Di ba? Ang saklap, ang saklap. Kababayan po natin yun. Maraming mga Kristiyano po doon. Pasalamat tayo, hindi po tayo nasalanta. Pero alam niyo, ang daming mga kapatid po natin na nasalanta. At nawa po, isa ka sa nananalangin para sa kanila at isa ako sa nananalangin para sa kanila. Tandaan po natin, ang sama-samang panalangin ay lubos na nakakatok natin ang ating pong Panginoon. Diba? Okay. Pangatlo, yung tinatawag po nating prophecy. Ang prophecy po dito na binabanggit po ni Elias, yung tinatawag po nating, sabi niya po doon, sa saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi umulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. That is the prophecy of Elijah. Prophet Elijah. Di ba? Yan yung mga yan yung mga prophecy niya at dapat manangan po tayo sa prophecy po ng mga kapatid po natin, sa prophecy po nung unang araw. Yung kanila pong prophecy na ito ay nagkakaroon ng katagumpayan. Bakit? Sila yung close ng Panginoon, sila yung tagapagsalita ng ating pong Diyos, mga propeta na yan. Mayroon pong may mga panggap na propeta. Marami po yan. Hanggang sa ating kapanahonan ngayon, may panggap na pastor, may panggap na ministro, mayroong panggap na apostol, may panggap na bishop. Di ba? Napakarami po yan. Pero dapat, kung ano po yung sinasabi ng Biblia, doon po tayo. Kailanman hindi ka maliligaw. Pagka ito po yung ating panghawakan na katulad po ni Elijah, na siya po ay humawak doon sa prophecy, doon sa tinatawag po nating ministry at the same time, yung introduction na kanya pong pagsisiwalat doon kay Akab o kay Ahab. Okay? Pangalawa po, the directive for Elijah. Okay. The directive for Elijah, sabi niya, ito po, yung introduction ulit ito. Mayroon pong introduction po. Ang sabi po doon sa verse 3, umalis ka rito at magtago ka sa batis at ng karit sa silangan ng Jordan. Yan po yung utos o kaya introduction na sinasabi ng ating pong Panginoon na itong si Elijah ay pinapaalis po doon sa Israel para po doon sa Assyria o Israel po, pinapaalis siya po doon para po siya ay magtago. Di ba? Ang ganda, no? Di ba, minsan ginaganon din po tayo ng ating pong tagapangaral o ng ating pong pastor o ng ating pong mga elder na, wag ka dyan, umalis ka dyan kasi nga matatamaan ka. Kasi umalis ka dyan kasi nga, pambata lang yan. Di ba? Pero minsan, sa tigas ng ulo po natin, hindi tayo nakakaalis. Napapahiya lamang po tayo. At ito po yung ginawa po ni Elijah na siya ay umalis. Nung sinasabi po ng Lord, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Take note, that is the introduction. Ito, binabanggit din po doon, yung po tinatawag natin separation. Yung separation po doon, yan mula doon sa kanya pong pagkakamingle kay Akab, pinapaalis po siya ng ating pong Panginoon. Okay, bakit po pinapaalis? Kasi ito po ay kasalanan. Ito po ay talagang baka mahawa ka pa dyan, di ba?
Minsan ganun din po sa atin. Pinapaalis po tayo. Umalis ka dito. Doon ka banda roon. Mag-ano ka doon. Lalo ngayon, pandemic. Huwag kang makikihalubilo sa ganito. Huwag kang didikit sa ganito. Mag-ano ka, mag-support ka. Yan, may face shield, mayroon face mask, mayroon pang, ang tawag dito, yung helmet. Ano pa meron? Meron pa yung parang dilaw na ano, binabalot natin. Masupukit ka dyan, no? Pero ang sabi dito, yung separation po ni Elijah at ni Akab. Bakit? Kasi si Akab makasalanan. Kasi si Akab mayroon siyang Diyos-Diyosan, meron siyang Baal, meron siyang Asher. Di ba? So ito po yung pinaparating ni Lord doon kay Elijah na umalis ka riyan at pumunta ka sa batis ng Karit. Nababatis ng Karit sa silangan ng Jordan. So ang Diyos din po ay nagbababala din po sa atin. Uy, wag ka dyan. Brad, wag ka dyan. Oh, sis, wag ka dyan. Dito ka. Oh, pumunta ka doon. Di ba? Meron pong humahadlang din po sa atin. Kasi nga, ikapapahamak lamang po natin. Kaya po, yung pong separation po doon sa mga taong medyo alam po natin na may COVID, mga taong medyo alam natin na masama, may hinahunting, wag na po tayong dumikit doon. Mahahawa po tayo, pinapalis po tayo ng ating pong Panginoon. Katulad po nito, makasalanan po itong si Akab o si Ahab, ay pinapalis siya po ng Lord, si Elias, di ba? Ay, ito. Yan. Okay. Makikita po natin yung pong directive na kausap siya ng ating pong Panginoon. No? Okay, natapos po natin yung instruction, natapos po natin yung separation, at ito naman yung pong provision. Ang Lord ay talagang grabe yung kanya pong pag-iingat sa kanyang anak. Pinapaalis siya doon na makikita po natin na, teka lang, papaalisin mo ako dito, tapos wala akong makakain. Eto, meron siyang provision ng ating pong Diyos. Ano ang provision niya po doon? Maiinom mo ang tubig sa batis. At may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Parang JNT lang ito na mayroon uutusan, mayroon magdi-deliver po ng di ba? Magdi-deliver po ng order mo, di ba? Pero doon, walang order itong si Elijah. Wala siyang order, basta pinapunta siya doon sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan, doon siya magtago. At ang provision ng Lord po doon, yung tubig po doon ay maiinom. Ibig sabihin, po siya, alkaline. Ibig sabihin, mineral water, pwede siyang uminom. Teka lang, ganun-ganun na lamang ba, Lord? Na mainom ko lang yon? Paano yung pagkain ko? Ang sabi po ng Biblia, sabi niya po doon, may inutusan akong mga uwak. Take note hindi po niya sinabi, may inutusan akong uwak. Ang banggit po dito, sa salita po ng ating Panginoon, mga uwak. Ibig sabihin, marami. At sino po yung mga uwak na ito? Yung uwak na ngayon po ay iba na yung uwak na. Mayroon tayong nakikita dito, yung maitim na, Maitim na uwak. Wak. Mga ganun sila. Wak. Sabi na, di ba? Ang lalaki. Para siguro pagka binatin mo yung niya, yung pakpak niya. So, ganyan. Ang lalaki po nila. So, tatandaan po natin, ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat po ng kailangan po natin. Mainom mo yung pong tubig sa batis, at hindi lang yon. Mayroon pang magde-deliver sa iyo, mga uwak, para sa pagkain mo. Siguro yung uwak dati talagang punta ka na doon. Ang Diyos kasi, walang imposible. Ang Diyos, kaya niya po yun. Kahit nga langgam, kung isang pagkain yun, bubuhatin ng langgam, dadalhin sa'yo, dadalhin nila. Uwak nga, nilipad lang. Mga uwak ang sabi po dito. So, ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para yung provision niya po ay magkaroon po ng kaliwanagan. The Lord used yung tinatag po natin mga ibon para maghatid po ng pagkain po natin. Sana po, at nawa po ay ganun din po tayo. Okay? Na yung provision ng Lord ay hindi natin ito papangunahan. Hayaan po natin yung provision ni Lord. At siya po magpo-provide po ng lahat ng kailangan po natin. Pangatlo,
The dependence of Elijah. Okay. Ganun pala, Lord, sandal ako sa iyo. Ganun pala, Lord, okay lang yun sa akin, Panginoon. Nakadepende po siya sa ating pong Panginoon. Tingnan po ninyo, here we discover the dependence of Elijah upon the Lord. He was unable to provide for himself. Totoo po yun maglalakad ka, tapos ikaw ay maninirahan po doon, magtatago ka lang. So wala po, hindi mo unable to provide yung pangangailangan mo. Your need, sabi po doon. But God made a way for him. Diba? Gumawa po ang Diyos. Gumawa po ang Diyos ng kanya pong ng bagay para sa pangangailangan ni Elijah. Para sa pangangailangan po ni Elijah. Na dapat ganun po tayo. Manangan po tayo doon sa ating pong pananampalataya, doon sa provision ni Lord, doon sa ating pong paniniwala sa ating pong Panginoon. Manangan po tayo. Manangan po tayo. Unang-una, bakit po the dependence of Elijah? Unang-una, his submission. Okay? Ang sabi po, verse 5a, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Di ba? Napakatindi, no? Propeta ka, at sinunod mo ang pinag-uutos sa iyo ng ating pong Panginoon, na pumunta ka doon sa, doon sa batis po ng Kiryat. Kirat. Yan. Excuse me po. Yan. So, pumunta ka po doon sa batis po. Tapos, batis po ng karit. Batis po ng karit. Ngayon, ang sinasabi po doon, mayroon po sa ipapadala na pagkain, pwedeng mainom po yung tinatawag po natin tubig doon. At yun nga po ang sinunod po ni Elias. Because of his submission to the Lord. Nagpasubmit po siya sa Panginoon. Tayo kaya bilang mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo po sa mga kabataan, meron po silang mga leader yan. Sa mga kabataan po natin, meron po silang mga leader at kinakailangan pasubmit po sila doon. Ganon din po tayo. Mayroon tayong mga diakono, mayroon po tayong mga kababaihan, may mga namumuno po dito. Pasubmit po tayo. Pasubmit po tayo. Kasi kailangan po natin ng pasubmit. Kailangan po natin ng sumunod sa ating pong Panginoon. Okay? His submission, napakaganda po. Sumunod siya kay Yahweh at lumakad siya para po sa kanya pong nakita na pagpapala ng ating pong Panginoon. Pangalawa, his dedication. Ano po yung dedication po ni Elijah po dito? Bakit niya po itong ginawa? Kasi nakita niya kasi na napaka-powerful yung ating pong Panginoon. Ang sabi niya po dito, sa verse 5b, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Alam niyo po yung dedikasyon niya na yung sinabi ng Panginoon na magkakaroon po siya, maiinom niya po yung pong tubig sa batis ng karit. At the same time, magkakaroon po siya ng pagkain dahil padadalan po siya ng Lord. At ang gagamitin po, transportasyon that time, is yung mga uwak. At nawa po, makita po natin yon. Hindi na po uwak po yung gagamitin po ni Lord sa atin. Hindi po uwak. Lakad na lang po tayo. Ang lapit-lapit ng mga bahay po natin, di ba? After sana po ng pandemic, dapat magkaroon po tayo ng face-to-face na worship service. Sana lahat po tayo ay makarating ng time na yon. Pag dineklara po ng ating pong government, no? Sana po, oo. Kasi nga po, ang lapit lang. Ito po, napakalayo po yung pong batis ng karit sa silangan ng Jordan. Paglakad mo pa lang, ubos na yung oras mo. Pero yun ang ginawa po ni Elijah. Mayroon po siyang dedikasyon. Bakit? Mayroon pong provision ng ating pong Lord. Mayroon pong pag-iingat ng ating pong Panginoon na inutusan ka doon, papunta ka na doon. Then wala pong aberya na kanya pong, hindi po niya sinagot na, Lord, napakalayo. Lord, wala akong makain. Lord, wala akong kasama. Lord, di ba? Pumunta ka kahit ikaw ay mag-isa, magtago ka po doon sa batis ng karit, sa silangan ng Jordan.
Pero ang sabi, because of her or his dedication, ay sumunod itong si Elijah. Nagpasubmit po sa Panginoon dahil nakita po niya yung dedikasyon ng Diyos at yung dedikasyon niya po bilang isang mananampalataya ay kanya pong sinunod yung nararapat. Diba? Tatandaan po natin, ang pagsunod ay napakainam. At yung dedikasyon mo doon sa ating pong Panginoon ay napakainam. Gamitin mo ang puso mo. Gamitin po natin ang puso po natin para sa isang layunin na mapapurihan po natin ang ating pong Panginoon. So kinakailangan po bawat isa po sa atin ay patuloy nawa na makapagbigay po ng katuwaan o kasayahan sa harapan ng ating pong Panginoon. Diba? Sabi po ng ating pong conclusion. Sa ating conclusion, sabi niya po, there is no doubt that Elijah was forced to walk by faith. Talagang lumakad po siya. Grabe yung ginawa niya, talagang yung pananampalataya niya. Sige, makarating ko lamang po siya doon sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Why? Kasi nga, that is the provision of our Lord Jesus Christ. Pero kinakailangan makita po yung submission po ng bawat isa po sa atin. At the same time, yung tinatawag po nating dedikasyon doon sa sinabi po ng ating pong Lord. Diba? As we dwelt by the brook, God proved Himself faithful and strengthened Elijah's faith. Diba ang ganda ng ginawa ng Lord kay Elijah? Diba? Nakakita po siya ng tao, hari po ng Israel, itong si Elijah, na si Akab o si Ahab, at siya yung bad na hari, siya sa bad na hari. Pero ginamit po siya ng Panginoon para itong si Elijah ay mapaalis doon sa Israel at makarating po doon sa Ilog Jordan o sa Jordan, di ba, sa batis ng Karit, malapit sa silangan ng Ilog Jordan. Doon siya tumira. Ang ginawa niya po lang, nagpasubmit at sa dedikasyon niya sa ating pong Panginoon. Sabi nga po natin, there is no doubt that Elijah was forced to walk by faith. As he dwelt by the brook, God proved Himself faithful and strengthened Elijah's faith. Tandaan po natin, pwedeng maging stepping stone po natin, ang kapitbahay po natin, ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga kapatid, ang ating pong tagapangaral, ang ating pong mga elder, ang ating pong mga diakonesa, ang ating pong mga diakono, ang ating pong mga kabataan, pwedeng gamitin ni Lord yan para instrumento para ikaw at ako ay magkaroon ng matinding pananampalataya. At nawa, sa umagang ito, sa maikling mensahe po natin, maikli pang sa ating po mensahe ay patuloy nawa maging makapangyarihan sa buhay po natin ang mga salitang ito na isiwalat ngayong umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayong lahat po ay manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami. At maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ni Elijah, na kung saan kahit na-encounter niya po ang hari po ng Syria that time, si Akab, o si Ahab, Panginoon, naniniwala naman po kayo, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa buhay po namin. At ang panalangin po namin, Panginoon, sa lahat po ng nanonood ngayon, nawa po ay patuloy mong pagpalain ng bawat isa, ingatan, at nawa, Panginoon, ay wala pong masamang mangyari sa bawat isa po sa amin, bagkus ang ay pong kahilingan ay patuloy na lumago kami sa pananampalataya at magpasubmit kami po sa inyo at manangan doon sa provision mo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nasalanta ng kanilang mga tahanan, sa dako po sa lahat po ng dako na nasalanta po ni Ulysses, Panginoon. Ayon po nalalapit po sa inyo na patuloy mong ingatan sila, pagpalaan sila, i-provide, Panginoon, yung kanila pong kailangan at nararapat na kailangan po nila. At alam po namin na hindi mo sila pababayaan at gumagamit ka ng maraming tao para po maabot po sila, Panginoon, sa mga tulong o pananampalataya o prayer, Panginoon. At maraming salamat po sa buhay po ni Elijah, Panginoon, na siya po ay lumakad ayon po doon sa inyo pong kalooban. At pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.